May isang gusali sa gitna ng lungsod na hindi makikita sa mga lumang mapa. 7 palapag lang ito, kulay abo, at palaging may aninong tila mas mahaba kaysa sa dapat. Dati itong ospital, isang lugar na dinagsa ng may sakit, sugatan, at mga taong naghahabol ng huling hininga. Ngunit matapos ang sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng mga pasyente at staff, isinara ito ng walang paliwanag. Makalipas ang maraming taon, muling binuksan ang gusali, ngunit bilang boarding house. Ako si Adrian, isang night shift security guard. Murang sahod, tahimik na trabaho, at libreng tulugan sa lobby, iyon ang inalok sa akin. Sa unang gabi ko, may isang mahigpit na bilin ang building administrator. Anumang mangyari, sabi niya habang umiiwas ng tingin, huwag kang aakyat sa ika-7 palapag kapag hating gabi. Gusto kong magtanong kung bakit, pero pinutol niya agad ang usapan. Hindi lahat ng tanong may sagot na gusto mong marinig. Unang mga araw, normal lang ang lahat. Tahimik ang gusali pagpatak ng 10:00 ng gabi. Ang mga ilaw sa hallway ay kumikislap paminsan-minsan, pero inisip kong lumalang ang kable. Hanggang sa dumating ang ika-4 kong gabi. Eksaktong 12 oras kusang bumukas ang elevator sa harap ko. Walang tao sa loob. Kahit hindi ko pinindot ang kahit anong buton, kusa itong umandar pataas. Huminto ang elevator sa... Nanlamig ang batok ko. Sa CCTV monitor, nakita kong bumukas ang pinto ng elevator sa ika-7 palapag. Ngunit imbes na pasilyo ang bumungad, itim lang. Parang walang sahig. Walang dingding. Isang malalim na dilim na tila humihinga. Pagkatapos noon, namatay ang monitor. Kinabukasan, may isang tenant na hindi na bumaba mula sa kwarto niya. Si Ma'am Celia, isang guro. Naiwan ang gamit niya. Bukas ang pinto ng kwarto. Pero sa logbook, may kakaibang entry. 12 oras 17 minuto umakyat mag-isa. Walang nakakita sa kanya. Wala ring nakausap. Ngunit sa CCTV, muli kong nakita ang elevator, tumigil sa ika-7 palapag. Sinubukan kong tanungin ang mga matagal nang nakatira roon. Lahat sila, iisa ang sagot, iwas ng tingin, magmamadaling umalis, o kaya'y tatahimik na parang may narinig na bawal banggitin. Hanggang sa isang gabi, may matandang janitor na lumapit sa akin. Nanginginig ang kamay niya habang nag-aabot ng susi. Kapag may narinig kang tumatawag sa pangalan mo mula sa itaas, bulong niya, huwag kang sasagot. Hindi ikaw ang tinatawag kundi ang kaluluwa mo. Hindi ko na kayang baliwalain ang lahat. Ika-6 na gabi ko, 11:30 pa lang, ramdam ko na ang pagbabago ng hangin. Parang bumigat ang gusali. Ang mga ilaw sa lobby ay sabay-sabay kumurap at sa taas may tunog ng mga yabag. Mabagal. Parang may hinihila. Eksaktong 12:00, may boses na tumawag mula sa hagdanan. Adrian. Boses iyon ng nanay ko. Patay na siya 2 taon na ang nakalipas. Napaatras ako. Nanginginig ang tuhod. Ngunit kahit pilitin kong huwag pansinin, muling tumawag ang boses, mas malinaw, mas malapit. Anak, nandito na ako sa taas. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humila sa katawan ko. Kinuha ko ang flashlight at nagsimulang umakyat sa hagdan, 1, 2, 3 palapag, hanggang makarating ako sa ika-7 palapag. Walang ilaw. Walang bintana. Isang mahabang pasilyo na tila walang katapusan. Sa magkabilang gilid, may mga pintuang bakal na may mga numerong kupas na. Sa dulo ng pasilyo, may isang pintong bahagyang bukas. May umiiyak sa loob. Pagpasok ko, bumungad ang isang silid na kahawig ng lumang ward ng ospital. May mga kama, marami. Sa bawat kama, may mga katawan. Ang ilan ay kalansay na lang. Ang iba'y sariwa pa, parang bagong higa. Sa gitna ng silid, may malaking salamin.
Lumapit ako roon at doon ko nakita ang katotohanan. Hindi lang ako ang nandoon. Sa salamin, may aninong nakatayo sa likod ko, ako rin, pero maputla, may dugo sa mata, at may ngiting pilit na pilit. Matagal ka naming hinintay, sabi ng refleksyon ko. Bawat gusali may bantay. Bawat hating gabi may iniaalay. Isa-isang bumangon ang mga katawan sa kama. Nakatingin sa akin ang mga mata nilang wala ng buhay. Ang mga umaakyat, bulong nila, hindi na bumababa. Sinubukan kong tumakbo palabas, pero nagsara ang pinto. Nabasag ang salamin at mula roon, may malamig na kamay na humila sa akin papasok. Kinaumagahan, may bagong security guard na pumasok sa gusali. Tahimik. Kabado. Unang araw sa trabaho. Lumapit ang building administrator at nagbilin. Anumang mangyari, huwag kang aakyat sa ika-7 palapag kapag hating gabi. Sa CC room, may isang bantay na nakaupo sa harap ng monitor. Hindi kumikilos. Hindi kumukurap. Ako yon. At sa itaas, sa ika-7 palapag, may elevator na muling bumukas, handa na sa susunod na tatawag at sa susunod na sasagot.